Rosalie, ano ang detalye sa ginawang pagbibitiw sa pwesto ni Congressman Zaldico? Victor, kasabay ng ultimatum ni House Speaker Bogie D. III laban kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico na binigyan ng hanggang ngayong araw para makabalik ng Pilipinas at harapin ang mga alegasyon laban sa kanya, ay nagbitiw na bilang miyembro ng House of Representatives ang kontrobersyal na kongresista. Sa kanyang Facebook post, inilathala nito ang liham para sa House Leader na may petsang September 29, 2025. Natanggap ito ng tanggapan ng Speaker ngayong araw din alas 2:35 ng hapon. Anya, dahil sa totoo, direkta at matinding banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya, gayon din ang malinaw na denial sa kanyang karapatan para sa due process. Kaya napilitan siyang magbitiw sa pwesto bilang kongresista. Ipinabatid naman ng Ako Bicol Party List sa House Speaker kung sino ang nominee na hahalili sa kanya sa pwesto. Bukod dito, sinagot din ng kongresista ang ethics complaint na inihain laban sa kanya ni Navotas City Representative Toby Chanco. Itinanggi nito ang akusasyon sa kanyang siya ang nagpasimuno at nagpahintulot sa last-minute insertions at realignments sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Anya, lahat ng items sa 2025 GAA kabilang na ang nasa bicameral report ay inaprubahan sa plenary sessions at sumunod sa collegial process ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Hindi rin anya maaari kung hindi man imposible na magsingit ito sa budget ng walang alam o approval ng mga miyembro ng Kamara at Senado. Nilagdaan din anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at naisabatas ang 2025 GAA, kaya inaasahan ang ginawang masusing pagrepaso ng Pangulo sa budget at ang bawat item ay in order. Dahil subject din anya ng isang Supreme Court proceeding, ang 2025 GAA, premature pa umano na sabihin ni Congressman Chanco na invalid ang 2025 budget. Wala rin anyang matibay na batayan ng aligasyon laban sa kanya na lumabag ito sa Code of Conduct at Ethical Standards para sa public officials at employees dahil sa kanyang absence sa House of Representatives for medical reasons. Gayon din ang umano'y maluhong pagpapakita ng kayamanan niya at ng kanyang pamilya. Anya, walang requirements sa kanya na magsumite siya ng medical certificate pag nag-a-apply ng leave of absence. Sa nakalipas din anyang panahon, naaprubahan ang request ng leave at travel orders nang hindi siya nagsusumite ng medical certificates. Simula pa anya mid-2024, kumukonsulta na siya sa mga doktor niya abroad. Itinanggi rin ito ang paratang na magarbong pagpapakita ng yaman niya at ng kanyang pamilya. Anya, hindi nagbago ang lifestyle nila simula nang maging public official siya hanggang ngayon. So umano'y paglabag naman sa panuntunan ng Kamara dahil sa pagtanggap ng personal na pinansyal na interes habang ito ay nanunungkulan bilang miyembro ng House of Representatives at may mga nakuhang kontrata sa gobyerno ang SunWest Incorporated na iniuugnay sa kanya. Iginiit ni Ko na premature ang espekulasyon at wala namang hatol ang anumang korte kaugnay nito. Samantala, nananawagan naman ng isang kapwa kongresista kay Ko na umuwi na ng bansa at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya, lalo na't nadadamay ang buong Kamara sa mga aligasyon laban kay Ko. Pakinggan natin ang pahayag ni House Deputy Minority Leader, Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Nananawagan tayo na dapat ay sagutin at harapin ni Congressman Zaldico itong mga akusasyon sa kanya. Kinakailangan niya umuwi at harapin ito sapagkat hindi lamang ito personal na issue niya, ito ay nagiging issue na ng isang buong institusyon. At mahalaga yung kanyang sasabihin para ipaliwanag ano ba talaga ang nangyari at sino ba dapat ang managot at bigyan ng parusa. Kinumpirma naman ng Malacanang na humiling na ang Department of Justice sa Interpol or International Police na maglabas ng Blue Notice kay Ako Bicol Party List Representative Ko. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Blue Notice ay para lamang mamonitor ang galaw ng mambabatas at hindi para arestuhin ito. Si Congressman Ko ay iniuugnay nga sa anomalya sa flood control projects. Nakausap po natin ang DOJ at sinabi po sa atin na sila po ay nakapag-request na po for Blue Notice. At ihintay na lamang po siguro ang response. Victor, ayon naman kay Navotas City Representative Toby Chanco, yung nag-ain ng ethics complaint laban kay Ko, ay ayaw lang daw harapin ni Congressman Ko yung mga reklamo laban sa kanya, kaya naniniwala siya na ito ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Ngayon, dapat daw kung hindi sasagutin ni Ko yung mga napipintong reklamo laban sa kanya, either ombudsman o sa korte, dapat kanselahin na umano ang passport ni Ko. Balik sa iyo, Victor. Pero Rosalie, mayroon bang naging tugon naman si Ko dito sa mga panawagan kung kailan ba siya uuwi ng Pilipinas, babalik dito sa ating bansa para harapin itong mga reklamo o mga binabanggit against sa kanya?
Victor, alam mo, walang sinasabi kung kailan uuwi ng Pilipinas si Congressman Ko, pero sa kanyang mga pahayag, paulit-ulit nitong sinasabi, nahaharapin niya yung mga alegasyon laban sa kanya sa tamang panahon at tamang forum. Ngayon, kung kailan yung tamang panahon, siya lang yung nakakaalam. Alright, maraming salamat, Rosalie Cos.